Hi guys, this is J.R. Galumali and Frantic Corpus and welcome to my vlog. For today's video guys, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa song composition na ginawa ko na inspired sa isang animated story na napanood ko sa YouTube. Kwento nito guys, merong mag-asawa na meron silang nag-iisang anak. Mayaman sila na mag-asawa guys. Kaso ang problema guys, yung mag-asawa laging nag-aaway. So yung anak nila, pag nag-aaway sila, laging umalis at yung bata pupunta doon sa treehouse na ginawa ng tatay niya. So minsan guys, isang araw nag-aaway yung mag-asawa. Ang dahilan kasi madalas ng pag-aaway nila guys. Yung babae kasi madalas, yung babae kasi guys is ambisyosa at maraming hinahangad o maraming hinahanap sa buhay na kapag nakakita siya ng pagkukulang ng asawa niya is iyon yung isa sa nagiging puto ng pag-aaway nila. So yun guys, isang araw nag-aaway sila. So ang ginawa nitong anak nila na 12 years old, 13 o 12 years old, pumunta doon sa treehouse na ginawa ng tatay niya para sa kanya. So nung pagkaakit niya guys, ang nangyari dun sa bata is nalaglag. So naging dahilan yun para siya ay makomatos. So yun nga guys, dahil nakomatos yung bata, kaya patuloy siyang pinagagamot ng magulang niya. Dahil nga sa continuous yung paggagamot na umabot ng 5 years, ang nangyari guys is na naghirap sila. Ngayon nung naghirap na sila, ang ginawa ng nanay ng babae is iniwan silang mag-ama. Ang nangyari na lang, ang nag-aalaga doon sa bata is yung tatay niya. At dumating nga nung lumipas na nung makalimang taon is na dumilat na ngayon mata ng bata. Pero guys, during doon sa 5 years na pagkakaroon ng kumatos ng dalaga, nag-umpisa siya ng 12 years old, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So nung nagsa-17 na siya, so during those years guys, nangyari kasi, so kahit na nakapikit kasi kumatos niya yung dalaga, pero aware siya minsan sa paligid niya. Kapag gising siya, nararamdaman niya yung at naririnig niya yung nasa paligid niya. So minsan nai-imagine niya yung nangyayari habang mayroong nag-uusap, pero minsan nalilito siya kung gising pa ba siya or kung nananaginip nga, dahil nga di niya naman nakikita. Minsan nai-imagine niya lang or napapanaginipan niya. So yun na nga guys, kaya naman naisipan ko na gumawa ng kanta regarding dito sa kwento ng animated story na napanood ko. At ang title nga nito guys is Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, di siya yung karaniwang Sleeping Beauty na napapanood natin sa fairy tale na kung saan kailangan dumating yung Prince Charming at ikis siya para magising, para i-break yung spell. So hindi siya regarding dun guys, isa siyang kwento about comatose girl. So yun guys, sana magustuhan nyo itong kwento ng awitin na ginawa ko. Ito siya. She's lying in the bed and she's been there for almost 5 years and she doesn't know how to show herself to the world she lives in. And nobody knows what she feels like, what she's thinking. And her life is not a fairy tale, waiting for a prince to break the spell. And sooner or later he would tell that he wished to marry her beside the well. There he is, sitting on her hand. He's been with her even before her birth, and he's always praying someday he can see her smile once again and take her to the place where she used to wish when she's dreaming. But her life is not a fairy tale, waiting for a prince to break the spell. Then sooner or later he would tell that he wished to marry her beside a well. Oh, her life is not a fairy tale, waiting for a true love to break the spell. For she's just a lonely prisoner, living in a body that's just lying there. Oh, oh.
is not a fairy tale, waiting for a prince to break the spell. And sooner or later he would tell that he wished to marry her beside a well. Oh, her life is not a fairy tale, waiting for the true love to break the spell. For she's just a lonely prisoner, living in a body that's just lying there.